To further elaborate what patents are, atin pong makakausap mismo ang Director ng Bureau of Patents under the Intellectual Property Office of the Philippines or IPOPHIL. Please welcome po to our program, Attorney Ann Edilion. Wow! Good afternoon po, Attorney Ann. Good afternoon po. Magandang hapon po, Attorney Dot and Miss Annie. I think this is my second time sa Serbisyong Bayanihan. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin ulit ngayon. Yes. Tama siya, Attorney Miss Dot. Annie, eto sasabihin. Pangalawang beses na tatatandaan ko si Attorney Ann. Opo, Hello, sasabihin ko lang sa iyo, Miss Annie, si Attorney Ann, hindi lang po yan attorney, siya rin po ay isang doktor. Wow! Okay? Medico-legal, napakahusay. Naku, Grabe. talaga naman. Ilang taon Congratulations! kayo nag-aaral? Salamat po. Opo. Salamat po. Sige, Miss Annie, kasi ang dami nating itatanong kay Attorney Ann na napakahusay, no? Umpisahan na po natin. First of all, Attorney Ann, para po dun sa mga nanonood po sa atin at nakikinig po sa atin, ano po bang ibig sabihin nitong patents? At ano-ano po ba ang mga bagay na pwede pong magkaroon ng patents? Ayan. Go ahead po, Attorney. Sige po. Ang patents, no, makikita po natin yung definition niya sa batas. Pag binasa niyo po yung batas, medyo mahirap po maintindihan, ano? Kasi nakalagay doon, a technical solution to a technical problem. So, sa madaling salita po, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Kung ang problema po ng isang tao ay kalungkutan, ang solusyon po sa kalungkutan na hindi patent ay siguro po gumawa ng kanta, no? Gumawa ng sulat. Pero ang solusyon po sa kalungkutan, kapag patent, gumawa po ng gamot na pwede pong ipainom sa isang pasyente na may kalungkutan, na daramang kalungkutan, para po umayos yung kanyang mga pinagdadaanan. Related po ito dun sa kaninang earlier mental health session niyo po. So I think yun po ang madaling paraan para maintindihan. Kailangan po ang patent isang technical na solusyon sa ating mga araw-araw problema. Okay. Attorney, sabi po ninyo, it's yung patent po, parang sinabi po ninyo, pwede po yung gamot, no? Na parang invention siya, no? Lahat po ba ng invention, pwede po bang magkaroon ng patent? Hindi po lahat. I think, yeah, go ahead po. Apo. Sorry, Miss Annie. Lahat, no? Sobrang excited ako, Miss Annie. Natanong ko na yung tatanong. Attorney Dot, go, please. Yes, opo. Meron po bang invention na hindi po pwedeng makover ng patent? Ayan, go ahead po. Opo. Sa batas, no, may mga pinagbabawal. So, isa pong pinagbabawal, hindi po pwedeng yung mga paraan ng ng surgery, methods of treatment for the human body by surgery. No po, ang gamot pwede, ang mga strategies or styles or methods sa pag-opera, hindi po pwede. Bawal din po na ipapatent ang hayop, tsaka ang mga plants, bawal din po yun. Bawal din po magpapatent ng mga bagay na, sabi ko nga po kanina, hindi technical, no? Yung mga solusyon. Tsaka meron po tayong pinagbabawal sa batas na anything and everything that's against public policy. No? Medyo malaki po yung umbrella na ang purpose po nun is, as things develop, pwede pong mag-introduce ang gobyerno, ang lehislatura ng mga bagay na pwedeng ipagbawal kasi it's against public morals and against public policy. Pero ang generally po, no, sa batas, halos lahat pwede. Maliban po dun sa mga nakalagay dun na hindi po pwede. Okay, so siguro bibigyan ko na lang ng example, attorney, sabihin po ninyo kung tama. Kunwari ako po ay isang inventor. Ako napaka-crazy ng mga ideas ko. Ako gumawa ng
gamot para madaling magpakamatay. Ayan, pwede po bang makover yan ng patent po? Sa batas po natin sa Pilipinas, bawal po yun. Kasi sagrado po ang buhay ng isang tao. So it would be against public morals and public policy. So yun po, hindi po pwede. Ayan. So, Miss Annie, ang sinasabi ni Attorney Dr. Ann ay hindi po lahat ng mga inbensyon ay pwedeng makover ng patent. Okay, Miss Annie, ikaw naman. Alam ko may tanong ka dyan. Thank you very much, Attorney Dot. Si Attorney Ann ay isang doktor, meaning to say, napakasipag mag-aral. Hindi madali mag-abogado and at the same time mag-aral sa mga nakikinig at nanonood. Pero ito'y palatandaan na talagang napakasipag niya. Ang tanong ko kay Attorney Ann po, paano po ba magkaroon ng patent ang isang imbensyon? At halimbawa, nakakuha na siya ng patent para sa isang imbensyon niya. Ano po ba ang mga rights niya bilang isang patent owner nito? Thank you very much, Ayan, Attorney ang ganda Ann. ng tanong mo, Miss Annie. Very good Thank question. you, Attorney Dot. Okay, Attorney Ann, thank you po. Sige po. Sorry. Una po, pag meron po kayong patent, hindi po siya forever sa inyo. No? Sa batas po natin, may hangganan. It's 20 years from filing. So pag final ko today, May 28, 2025, akin po yun hanggang May 27, May 28, 2045. So medyo matagal po na panahon. And dun po sa 20 years na yun, sa patent, kapag ikaw po yung may-ari ng patent, pwede mo pong pigilan ng ibang tao na gamitin, ibenta, gayahin yung patent na nasa iyo. Pwede mo rin naman pong payagan na yung ibang tao gumamit. No? Pwede mo siyang ibenta, pwede mo siyang ipa-renta or i-license sa ibang tao kung gusto nilang gamitin. Pero lahat po yun, kailangan meron pong authorization ng may-ari. So, sa madaling salita po, yung may-ari ng patent, siya lang ang pwedeng gumamit, magbenta, at pakinabang sa patent po na yun. Ayan. Naku, Miss Annie, napakaganda nitong topic na to, no? Oo. Okay. Sige, continue, Miss Annie. Alam po, meron ka pang mga katanungan dyan. Napakaganda ng topic. Attorney Dot, thank you very much. Attorney Ann, you made mention a while ago na 20 years lang ang binibigay ng gobyerno. What if before the expiration of the 20 years, pwede ka bang mag-apply na gusto mong i-renew ito? At kung mayroon na, going back doon sa binigay ko din na example kanina, kung mayroon siyang right bilang patent owner, mayroon din po ba siyang limitasyon? Ano yung mga limitations niya kung sakasakali? Ayan, Attorney Ann, thank you very much po. Sige po. In terms of yung tanong niyo po sa renewal, kung pwede po niyang i-renew, hindi po. Stricto po ang batas natin na ang patent, pagkalipas ng 20 years na yun, hindi na po pwedeng i-renew. Ang dahilan po nun kasi, bago po kayo bigyan ng isang patent, tinitingnan po ng opisina kung kumpleto yung impormasyon na binigay mo. So, pwede po natin sabihin, sige, for example po, gamot, na-mention natin kanina po yung gamot, bago po kayo bigyan ng patent dun sa gamot nyo, ang kailangan po makita ng opisina ay kung nilagay nyo po dun sa application nyo kung papaano gawin yung gamot at para saan po yon. Kasi ang kapalit po nun, bibigyan kayo ng exclusive rights, yung sinabi ko po kanina, for 20 years. Ang purpose po, ang reasoning behind nun, kaya po tayo may 20 years, is in exchange doon, pagkatapos ng 20 years, pwede na po siyang gamitin ng kahit sino pong interesado. So for example po, magpunta po tayo ulit sa gamot. Familiar po kayo sa gamot na paracetamol? Opo. Yes. Attorney. Opo, para sa sakit ng ulo. Ayan. Yes, sa sakit ng ulo tsaka sa lagnat. And ang paracetamol po, meron po may mga mas mahal na versions may mga mas mahal na versions, saka meron din po tayong mga tinatawag na generic versions. Ngayon, kapag yung nag-imbento ng patent, nag-imbento ng gamot, ng paracetamol,
So first 20 years po na yun, during the term, siya lang po pwede magbenta, na pag-usapan po natin yung kanina. After nung 20 years, ang nangyari, pwede na pong kahit sino gumawa ng paracetamol. Kaya po, ngayon, makikita niyo po, napakaraming ibang gumagawa at nagbebenta ng paracetamol. So, yung patent system po, may manlilikha, innovations, pero after 20 years, ang kapalit nun, pwede na siyang gamitin ng publiko. So, yun po yung kapalit niya. Kaya hindi po tayo pumapayag na patagalin pa yung term kasi kawawa yung publiko, hindi siya makakagamit ng mga invention na yun. Okay. So, yun po yung... Yes. Ayun. Yeah. Opo. Okay. Oo. Thank you for that. Pasensya So, na po, parang puro nakikita gamot ko. yung example ko. Ha? Opo, okay. Okay po, maganda po yan. Kasi baka po mas ma-appreciate ng viewers po natin yun, sa listeners, pag yun yung example Opo. po. Yes. Tama. Miss Annie, yung sinasabi ni attorney, no? Siguro yan yung dahilan kung bakit pagka meron pang patent, yung isang imbesyon, let's say yung gamot, no? Ang mahal-mahal pa. Kasi nga, walang ibang pwedeng gumawa eh. Yun lang inventor na merong patent ang pwedeng gumawa. So pwede niyang medyo taasan, 'di ba? Walang kakumpetensya 'di ba? Sabi nga natin pag may monopoly, no, hindi maganda. Pero That's yun na nga, parang reward nga sa kanya, sabi ni attorney, reward sa kanya yun dahil ibinigay naman niya, no? At sinabi niya kung ano yung paano gawin at para saan. Pero 20 years lang. So, attorney, punta ngayon tayo dun sa ibang tanong, ha? Kung nabigyan na po, let's say, ng patent, yung isang inventor para sa isang invention, o sabihin na natin gamot, okay? Maaari po ba na ipa-cancel o pawalan ng visa yung patent na yun? May mga instances po ba na sasabihin ng gobyerno, ay nako, ika-cancel na namin yung patent mo? Sige nga po, meron po bang ganun? Go ahead po, attorney. Sige po, no? Pero bago ko po masagot yan, siguro enumerate ko po, ilista ko po kung ano yung mga requirements bago ka magkaroon ng patent. No? Kailangan po una, yung patent, kailangan mo yung invention mo bago. Hindi mo pa siya nakikita kahit saan sa buong mundo. Isa po yun. Okay. Kailangan po, inventive siya. Meaning, may kakaiba sa kanya na hindi mo inaasahan. Tapos pangatlo po, industrially applicable. Nagagamit po siya sa industriya. Ngayon, pag tinignan po namin yung tatlong yon, pwede po siya magkaroon ng patent. Po. So yung tanong nyo, kung pwede po ba mag-cancel? So yes po, pwede pong mag-cancel pwede po ang IPO field sa Bureau of Legal Affairs, pwede rin po ang korte, pwede po niyang i-cancel ang isang patent na naibigay na. Yung mga grounds po na yon, kung bakit po niya makakansela kapag wala yung tatlong yon. Kunyari, pinalabas niya nung umpisa na bago yung patent na yon, yung pala, meron na po yung similar or may kapareho po siya sa ibang bansa. Pwede po yun. Pwede rin pong ipa-cancel kung kunyari ang nag-apply para dun sa patent ay hindi po pala siya yung tunay na may-ari or yung tunay na gumawa. So, pwede rin po yun. Ground din po yun. Para ipa-cancela. Opo. Mm-hmm. Okay. Opo, pero so, hindi po basta-basta po yun. May mga ano po yun. Sorry. Hindi po basta-basta pag sinabi mo lang, ay, hindi yan sa'yo, sa akin yan. Hindi po basta-basta. Ano po. May mga proseso po tayo sa batas na kailangan sundin. Pero yun po, maaari naman po. Okay. So, pag lumabas na, hindi naman pala bago yung invention, yung gamot. Meron na palang gano'n na gamot eh. Pero sinabi mo sa office nila, attorney, bago ito. It turns out, hindi pala. Canceled. Pasensya, di ba? Okay, Miss Annie, ikaw naman. Opo, ito naman ang gusto kong itanong kay Attorney Ann. Paano po kung ang nagpa-patent ay hindi ang tunay na inventor? Ano po ang pwedeng gawin ng tunay na inventor? May mga remedyo po ba? Attorney Ann? Go ahead, Attorney Dot. Ay, ang ganda ng tanong mo, Miss Anne. Thank you so much, Attorney Dot. Kasi Thank you po. Kung kunwari, ako, ang paborito ko dyan, yung invention sana na hindi na puputi ang buhok. Yan ang talagang hinihintay ko eh. 'di ba? Kunwari,
ikaw ang nakaimbento, Miss Annie, ikaw nakaimbento, pero magkaibigan tayo. Ako ngayon ang pumunta sa office nila, attorney, sa Intellectual Property Office, ako ang nagpa-patent. Kawawa ka naman, di ba? So, anong gagawin ni Miss Annie? Parang na-scam. Ayan, sige po. Opo, go ahead po. Kung papuputi po, pang paitim ng buhok po yan, ako po unang bibili niyan. Pero sa tanong niyo po, no? So, ganun din. Similar to pagpa-cancel, pwede po kayo lumapit sa amin, mag-file ng kaso, either ipa-cancel po, no? Or yung ipapa-cancel mo yung patent kasi hindi dun sa nag-file. So, pwede po yun. Pwede mo sabihin na hindi siya yung nag-imbento, hindi siya may-ari. Ako ang may tunay na gumawa at nag-imbento. Siyempre po, dahil po may mga proseso tayo, kailangan mo magbigay ng ebidensya sa korte o kaya dito sa IPO field na ikaw talaga, na papatunay na ikaw talaga yung gumawa, nag-imbento at ikaw yung nagmamay-ari. So kung kunyari po, nasabi nyo po, na-scam, may mga instances po na gano'n na parang dalawa sila siguro na nag-imbento tapos yung isa lang yung nag-file, pwede pong mag-sumite yung isang partido ng mga pruweba na, ay hindi, kasama ako dyan or hindi ako talaga yan. So, i-check naman po ng opisina kung may mga sapat na ebidensya at pag meron, pwede pong ipakansela yung patent dun sa pangalan ni A at ilipat sa pangalan ni B. Pwede po yun. Ayun. Pa-cancel at ilipat ang pangalan. Okay. Alam nyo, attorney, wala na po kasi tayong oras. Medyo malapit na po, no? Kaya mamadaliin na po natin mga ibang questions. Attorney, kung kunwari po, ako ay isang inventor ng vaccine na pwede pong makaprevent ng cancer. Ano po ang pwede kong gawin para po ito ay mabenta ng malakihan? Kasi hindi ko naman kaya. Wala naman akong pera para ma-produce ito. Ano po ang pwede kong gawin para po mas marami po ang makaka-take advantage ng aking invention? Go ahead po. Sige po, dun sa ganyang klase po ng sitwasyon, pwede po mga tatlong pwede nyo gawin. Unang-una po, pwede nyo i-outright na ibenta. Ibebenta nyo agad yung buong patent or invention nyo sa, let's say, sa kumpanya na kaya niya. So, pag ganun, lump sum po yun, isang bigayan, tapos na. Isa po yun. No? May isa pa pong pwedeng mangyari, ito po ang tinatawag natin na license. No? So, ang license po, parang renta. Ang nangyayari po, papahintulutan ng may-ari ng patent, let's say in this case yung vaccine, papayagan po niya na yung isang kumpanya na kaya at may kapasidad na gumawa ng vaccine, siya ang gagawa. So hindi po benta, parang ipapahiram niya. Ang kapalit po nun, babayaran siya ng tinatawag nating royalties. No? Parang renta nga po yung idea. At ang pangatlong pwede po niyang subukan na kumuha at maghanap ng investor. So, pwede po siya magkaroon ng, in that case, yung mga startup companies. Although baka mas mahirap po yun kasi kapag gano'n, usually may isi-shell out ka rin kahit papano paminsan. Pero pwede naman pong magkaroon ng startup na ang ambag ko, yung patent, ang ambag ng ibang tao, pera. No? Para gumawa ng kumpanya. So, yun po yung pwede, in essence, pwede mong ibenta or i-assign sa iba. I-license or parang renta sa iba or yun nga po, maghanap kayo ng kasosyo sa pag-develop. Okay. Attorney, with your permission, Attorney Dot, hihabol ko po ito, Attorney Dot, kay Attorney Ann. Okay. Yes. Ano po yung pwede kong gawin? Let's say, for example, kapag may nag-mass produce nang walang paalam sa akin, walang paalam ng invention ko na may patent certification na, pwede ko po ba siyang idemanda? Ito po ba ang tinatawag na patent infringement, Attorney Ann? Mismo at kung po. ako naman, halimbawa, Attorney, kung ako naman ang nademanda ng patent infringement, ano naman po ang pwede kong idepensa sa sitwasyon na binigay ko po? Sige. Thank you, Attorney Dot. Very good question. Sige po. Thank you po. Malaman na tanong. Sige po. Sa una po, yes. No? Ang pag ganon, kung ikaw yung may-ari, may gumagaya
gumagamit, kasi nga po yun yung isa sa karapatan mo as owner. Kapag may gumamit ng wala kang pahintulot na binibigay, pwede nyo pong kasuhan ng patent infringement. Pwede nyo pong kasuhan either sa korte or dito po sa IPO-Phil. Siyempre, ang sasabihin mo nung ginagamit niya ng walang pahintulot. Tapos magsasubmit kayo ng, siyempre, ng mga pruweba, ebidensya. Kung ako naman yung kinasuhan, ang sasabihin ko, usually, ang depensa, ang napansin po namin, ang usual na depensa ng mga taong sinabihan or kinasuhan ng infringement, patent cancellation. Kasi sasabihin nila, hindi totoo. Hindi sa'yo yung patent na yan, hindi ikaw yung may karapatan dyan. Ako ang tunay na may karapatan dyan. So, madalas po natin nakikita na yung isa, yung kaso ng isa, depensa naman ng isa. No? Pero tama po yun, infringement po ang pwede ninyong isampa na kaso sa kanila. Ayan pala yan, Attorney Dot. Naku, sana may susunod pa, Attorney Dot, ha? Oo, bitin na bitin tayo, pero that's correct. Marami na rin na share sa atin si Attorney. Attorney, wala na po kasi tayong time, but you know, we are really very, very grateful to you for sharing with us your knowledge on patents. And Attorney, alam po namin na napaka-busy po ninyo. Ang hirap po ninyo hagilapin. So thank you very, very much from the bottom of our hearts. Thank you, Attorney Ann Edilion. She is the Director of the Bureau of Patents of the Intellectual Property Office of the Philippines. And regards po kay DG Bridget Da Costa Villaluz and Attorney Louie Calvario. Maraming salamat po, Attorney Ann. Sige po, maraming salamat po, Miss Annie and Attorney Dot. Huwag po kayong pag-atubiling lumapit sa IPO-Phil. Thank you po. Maraming salamat po sa ngalan ni Kuya Daniel Nason. Kami po ay nagpapasalamat. Tingnan mo naman yan, Attorney Dot. Napakasipag. Abogada na, doktora pa. Naku talaga naman. Congratulations. Sipag mag-aral. Hindi biro mag-abogado. Hindi biro maging doktor. Naku po, talaga naman. Grabe ang husay. Sipag talaga. At magaling din siya mag-explain. In fairness, ang husay din mag-explain. Okay, Miss Annie, hindi go ahead nagkamali po. naman yung tanggapan na yan na siya ay mapili niyan. Ayan, congratulations po. Correct. Ayan. If you liked or learned from this video, please click subscribe.